Sa Nation, usapang utang naman tayo ngayon. Alam niyo dito sa Amerika, maraming pamilya ang nahihirapan pa rin magbayad sa kanilang mga credit cards. Ang resulta, mula sa original creditors na ililipat ang original na utang sa isang collection agency. So, alamin natin kung ano-ano ang nangyayari sa ganitong mga senaryo. Kasama natin ngayon si Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back to the show, Rod. Thank you. Nice Kumusta to ka na? Good, thanks. Long time no see. Ganda Mabuti ng hairdo naman mo ako. ngayon. Uy, thanks. Okay, let's go straight to the heart of the matter. Alright. No? Paano ba nalilipat ang isang account to debt collection agency? Okay, yung original creditor mo, may mga options siya, no? Unang-una, syempre, pag medyo delinquent ka na, ang unang niyang gagawin ay itatry niyang i-collect sa yung utang mo. Okay. So for several months, no, vigorously magpapadala yan letter, tatawag yan sa'yo. Pangalawa, pwede niyang idemanda ka, lalo na kung malaki yung utang mo. Ako. Nakakatakot. Nobody wants that. Oo. Pangatlo, pwede niyang ibenta to sa isang third-party collection agency. Okay. So, ang collection agency, dalawang klase yan. Pwedeng law firm yan na gumagawa ng collection at or isang talagang collection agency lang. So between the two, ano yung mas nakakatakot? Well, siguro yung una, kasi alam mo, mga lawyers yun eh. So alam nila na kaya nilang idemanda ka kagad. At nakakatakot At alam nila yung batas. Yeah. all the Pag way natanggap mo through. yung letter galing sa isang lawyer, parang nakakatakot na yun, di ba? Yeah, that's very true. So once the account is transferred, ano naman yung mangyayari? So does the collection agency also impose its own fees? Kasi may karapatan silang magdagdag ng tinatawag nating interest. Okay. So binili nila yan, kadalasan binibili nila yan pennies to a dollar. Wow. You know, 10 cents, 20 cents to a dollar. Pero ang gagawin nila, kapag siningil ka nila, yung original amount ng utang mo, plus dadagdagan pa na yung interest, tsaka ng mga kung ano So charges. they'll just keep adding and adding Yeah, and lumalaki. adding. Nagugulat ka pagdating ng utang mo. Ito ba yung utang ko sa Right. whatever bank yon? Hindi naman to ganito yun eh, pero ang laki na, di ba? So is there any hope for the debtor na makipag-negotiate dito sa mga third-party collection agencies? Pwede mong gawin yon. In fact, hindi mo kailangan pumunta sa isang debt resolution program kung sabi ko nga noon, kapag kaya mong gawin, may mga skills ka, negotiation skills. Kung master debater ka, at nung may sa pera college ka. Ang problema, may pera ka. Kasi kadalasan yan, lump sum ang negotiation. Right. Kaya mo siguro kung isang credit card lang. Pero kung let's say talagang may hardship ka at nagkataong 5 credit card companies yung mahabol sa'yo, Consolidate. sabay-sabay yun, hihingi sa'yo ng lump sum, would you be able to do it? No. So ano yung solusyon? Well, isa sa mga options na pwede lang puntahan ay yung debt resolution program nga. No? Dito, kasi alam mo naman ang DRP, pwedeng mabawasan yung principal mo by a big percentage. So, depende yan kung anong collection, or rather, debt resolution company ang gagawa. Right. Kung ito ay isang legal model, pwedeng may full representation sila, legal representation. Or, pwede din namang partial lang, no? Pero hindi ibig sabihin hindi ka nila tutulungan kung magkaroon ka ng problema sa creditor mo, So legally. you mentioned at the start of our interview that parang sisiguraduhin talaga nila that you get the message, susulat sila sa'yo, tatawag sila sa'yo. Doesn't that constitute harassment? Well, kung depende yan eh. Kung para siguro kung titawagan ka ng 20 times a day, harassment yan. Or tinatawagin ng mga kaibigan mo, yung kapitbahay mo, Diyos ko. harassment yan. Nangyayari talaga yun, Violation yan. And ang Okay. gusto ko lang i-mention, kahit may mga violation, kahit na ginagawa nila yan, hindi ibig sabihin wala ka nang magagawa sa consumer. Remember, meron kang karapatan na pinoprotektahan ng batas. Yan yung tinatawag na Federal Debt Collection Act. Okay. So, paano ngayon kung, let's say, pumasok na sila sa debt resolution program, what tips can you give our Canadians out there to make them successful? Yan ang gusto kong masagot. Kasi kadalasan mga kababayan natin, akala nila pag pumasok sila sa ganitong program, tapos na yung problema nila. Right. Kailangan nila ng participation. Okay. Kailangan involved ka. No? So, you have umpisa to pa lang. communicate openly, kailangan. Siyempre, dapat on time yung bayad mo, maski Oo. sa debt resolution program. Tama din sinabi mo kanina, yung communication, kailangan yun. Kung may offer ka na, hindi mo pa sinasabi dun sa debt resolution company mo, paano namin malalaman? Kadalasan ng communication sa'yo pinapadala. I mean, sa consumer pinapadala. Alright. Di ba? So, kailangan makipag-usap. Ngayon, isa pa, kung meron kang natanggap na offer from the creditor, paalam mo. Ngayon, kung gusto mo... To your case manager, no? Correct, Okay. yeah. At tapos kung meron ka namang pera,
gusto mong mapabilis talaga yung programa mo, huwag ka Ibayad magantay mo pa na. ng 3 years. Oo. O ibahid mo ng ibahid, hulog mo ng hulog Okay. para mapabilis natin yung programa. Alright. Tapos ka ng problema mo pagkatapos, di ba? So, just be very vigilant, very Yeah. prompt, and very communicative. Rod, kung meron pang mga tanong ang ating mga ka-nation, saan po kayo mahahanap? Okay, mga ka-nation, ang mga consultants po namin available to answer all your questions. Tumawag po kayo sa 1-877-973-3287 or visit our website at financialrescuellc.com. You can like us on Facebook for any ongoing promotions we are having. O nga pala, Oh. bago kong makalimutan, Mishi, kami po ay magjo-join ng One Kapamilya Go, that's sa right. September 18. And then 1 week after that, nasa PhilAm Expo naman kami. Okay. Sa dalawang occasion pong yon ay magkakaroon ho kami ng mga activities sa booth namin, pumunta kayo at kami po ay dito sa show na to, magbubunot ng winners para sa dalawang iPad 2. Is dalawang iPad 2. Yes. Diyos ko, napakabongga naman ninyo. Pwede pa akong sumali doon? Well, pwede pero baka hindi ka pwedeng manalo. So, Sige na nga. bibigyan na Give lang kita chance sa to December. others. O sige. Merry Christmas na lang, Rod. Thank you very much again for joining us here. As always, it's a pleasure to have you. At mga ka-nation, meron pang adobong parating. So eto muna ang ilang patikim.